Good day everyone. I'm the next reporter of the group 1. So, I will discuss about social and cross-cultural skills. So, pag sinabi nating social skills, ito yung skills na ginagamit natin para makipag-interact at makipag-communicate, mapa-verbal man yan or non-verbal. Like, ginagamit natin is facial expression or body language. Then, cross-cultural skills naman, ito naman yung skills na kailangan gamitin para naman mas maunawahan at makapag-interact tayo sa mga tao or mga grupo na nagmula sa ibang culture. So, meron tayong dalawa, interact effectively with others and work effectively in diverse teams. So, ang mga skill na ito ay nagbibigay ng way sa atin para mas maunawaan at makapag-ugnay tayo sa mga taong mula sa iba't ibang culture. At kailangan is maging open-minded at yung open-minded tayo sa paniniwala ng iba. Ang kakayahang or skill na makipag-interact ng mas effective ay ang pinakamahalaga sa lahat. Sa lahat ng life skills, ito ang isang paraan natin para maibigay at maibahagi ang impormasyon sa ibang tao at mas maunawaan natin yung mga sinasabi ng ibang tao sa atin. Dahil alam naman natin na mayroong iba't iba tayong pinaniniwalaan at culture. So, mas maraming mga perspective or personalidad na nakapaloob. Next is productivity and accountability. So, pag sinabi natin productivity, ito ay ang mga kakayahan o strategy na ginagamit natin para mas effective yung pag-manage ng oras, energy at mapagkukuhanan ng mga gagamitin like kunwari sa internet is mas ma-achieve natin yung goals na nais. Then next is leadership and responsibility. So pag sinabi nating leadership is isa itong skills para or kakayahan para mag-lead ka or gabayan yung iba para makuha or ma-achieve yung goals na gusto nilang ma-achieve. Example dito is isa kang president sa inyong classroom. So, ikaw hinihikayat mo yung mga classmate mo para sumali or lumahok sa mga activity sa school. Kumbaga, ikaw yung nangunguna sa kanila or ikaw yung nag-guide sa kanila para sumali sila sa activity na sinasabi or in-announce mo. Responsibility. Ito naman yung accountable ka sa iyong action or pinili at magiging consequence na iyong mga ginawa. Example, ikaw isang magulang, meron kang responsibility na alagaan at turuan yung mga anak mo. So, ito yung ibig sabihin na kailangan mong maglaan ng oras para mabigyan sila ng attention, suporta na kailangan nila. Number 1 is guide and lead others. Guide and lead others. Etong guide and lead others is yung kakayahan mo na magbigay ng inspiration, support sa iba para matulungan silang makuha yung kanilang goal na gusto at makita pa yung or mas mapalabas mo pa yung mga potential na meron sila. Example, isa kang guro. So, bilang guro, ikaw ang nagbibigay ng kaalaman or knowledge sa mga estudyante mo at nagbibigay ng support sa pag-aaral nila.
ng sa ganon is mas pagbutihin pa nila yung pag-aaral na para sa kanilang kinabukasan. Sunod is be responsible to others. Dito naman sa be responsible to others is kailangan mong maging maingat sa mga actions mo, lalo na maaari itong makapekto sa mga nakapaligid sa iyo. Example, SK chairman ka sa inyong barangay. Syempre, binote ka ng mga tao na nasa barangay nyo. So, responsibility mo na pamunuan ng maayos at kailangan mo gawin ang anumang sinabi mo dahil nagtiwala sila sa iyo.